Bago pa nauso ang positionless basketball, may isang European player na kayang gawin lahat. Hindi siya ang pinaka-loud, hindi siya ang bida ng Bulls, pero kaya kong sabihin na malaki ang naging papel niya sa Bulls Dynasty. Kung di mo siya kilala, siya yung poging player ng Bulls sa bench. Samahan mo akong balikan ang mga bagay na hindi alam ng madami sa buhay at naging karir ni Toni Kukoc. Si Toni Kukoc ay pinanganak noong September 18, 1968 sa Split, isang coastal city sa Croatia, noong panahon ng Yugoslavia. Lumaki siya sa isang athletic na pamilya. Ang tatay niya ay naglaro ng football bilang goalkeeper sa local na club. Bata pa lang si Toni, active na talaga siya sa mga sports. Naging player siya ng table tennis na naging regional champion pa sa youth category. At naranasan din niyang maging football player. Nagsimula siyang magseryoso sa basketball noong 15 years old at sumali sa Yugo Plastica Split, isa sa pinakamalakas na club sa Europe noon. Dito nahubog ang talent niya at naging star player siya sa club. Sa pre-NBA career, marami na siyang tagumpay. Naging 3-time EuroLeague champion kasama ang Yugo Plastica Split 1989, 1990 at 1991. EuroLeague Final Four MVP noong 1990. Gold medalist sa FIBA World Championship at Eurobasket kasama ang Yugoslavia at recognized bilang FIBA European Player of the Year noong 1990. Bago pa man siya makarating sa NBA, si Kukoc ay superstar sa Europe at international basketball at isa sa mga pinaka-respected European players sa late 80s at early 90s. Sa panahon natin ngayon, ang mga malalakas na team gaya ng Serbia, Slovenia, Montenegro at iba pa ay dati na sa ilalim lang ng isang Yugoslavia. Kaya kung sakaling buhay pa ang Yugoslavia sa panahon natin ngayon, malamang magkakasama ang mga talents tulad nina Jokic, Doncic, Bogdanovic, Vucevic, basta may each apelyido, matik yan, magkakasama sa isang powerhouse team. Isa pa sanang international dream team na mahihirapan talunin kahit ng Team USA. Matapos ng matagumpay na European career ni Toni Kukoc, nag-decide siyang pasukin ang pinakamalaking liga, ang NBA. At dito, na-drop siya sa second round bilang 29th overall pick ng Chicago Bulls noong 1990 NBA Draft. 27 lang naman ang team dati sa NBA, kaya yung 29th pick, second round na yon. After niya ma-drop, bumalik pa si Kukoc sa Europe dahil may kontrata pa siya sa Benetton Treviso. Tumagal siya ng 3 taon sa Europe bago tuluyang sumali sa Bulls noong 1993. Sa unang taon ni Kukoc sa team, nag-average siya ng 10.9 points, 4 rebounds at 3.4 assists per game. Off the bench pa yan. Impressive number para sa isang second rounder. Dahil dyan, ang 29 pick na si Kukoc ay napasama sa all-rookie second team. Ang unang taon din ni Kukoc sa team ay ang taon na unang pagre-retiro ni Michael Jordan. Naiwan sa team sila Scottie Pippen, BJ Armstrong, Horace Grant at iba pang role players. Pero still, natapos pa din nila ang season na may 55-27 win-loss record. Nakapasok sila ng playoffs at nakapaglaro si Kukoc sa kanyang unang playoff games pero nasilat nga lang na agad ng Knicks sa second round. Fast forward sa 1995-1996 season, muling nagbalik galing retirement si MJ. Seryosong naghanda ang team para sa isang revenge season. Sa ilalim ni Phil Jackson, bumuo sila ng malakas na roster kasama sina Michael Jordan, Scottie Pippen, pero this time sinamahan pa ng isang Dennis Rodman. At dito, ang Bulls ay naging isa sa pinakadominanting team sa NBA history at nagtapos ng 72-10 record sa regular season. Bukod sa malahalimaw na performance ng Big Three ng team, si Toni Kukoc ay nag-average din that season ng 13.1 points, 4 rebounds at 3.5 assists at siya ang nag-uwi ng NBA 6 Man of the Year award. At hindi pa sila natapos dyan. Pinatunayan nilang hindi sila pang regular season lang dahil nung taon na yon, inuwi din nila ang kampyonato. Ang kombinasyon ni Jordan, Pippen, Rodman at Kukoc ay naging cornerstone ng dynasty na nanalo pa ng 2 karagdagang championship sa 1997 at 1998 at bumuo sila ng second three-peat sa loob lang ng isang dekada. Pagkatapos ng historic second three-peat ng Chicago Bulls, nabuwag ang team. Nagretiro si MJ, na-trade si Pippen at umalis na din si Coach Phil Jackson. Pero si Kukoc, nanatili pa ng 1 taon sa team. Pinangunahan ang Bulls sa isang lockout shortened season kung saan nag-average siya ng 18.8 points, 7 rebounds at 5.3 assists. Nabigo ang team at hindi umabot sa postseason.
Nang sumunod na season, na-trade na si Kukoc sa Philadelphia 76ers at doon niya ay pinagpatuloy ang karir niya sa NBA. Naglaro din ng isang taon sa Atlanta Hawks at 4 na taon sa Milwaukee Bucks bago nag-retire noong 2006. After retirement, bumalik si Kukoc sa Split, Croatia para mas mag-focus sa kanyang pamilya at personal life. At noong 2015, bumalik din siya sa Chicago Bulls organization bilang special advisor ng team president noon. Ang role niya ay player personal consulting lalo na sa international scouting at evaluation dahil sa malawak niyang karanasan sa European at NBA basketball. Naging aktibo din siyang sumusuporta sa iba't ibang charity groups at causes mula sa children's charities, health at disadvantaged youth. Hindi ni-retire ng kahit anong team ang jersey ni Kukoc o kahit ng Chicago Bulls at 2006 pa siya nagretiro. Pero nitong 2021 lang na-induct sa Basketball Hall of Fame. Na-nominate siya ng madaming beses, mga 8 times ata yun kung hindi ako nagkakamali, bago tuluyang na-induct. Hindi siya instant first ballot Hall of Famer dahil ang Hall of Fame ay nangangailangan ng boto mula sa International Committee at hindi automatic based sa NBA alone. Kaya nakailang attempt pa pero still, napasaba pa din siya sa Hall of Fame at naging isa sa 5 Croatian na nagkaroon ng pinakamataas na pagkilala sa larong basketball. Pero para sa'yo, deserve ba ni Toni Kukoc ang Hall of Fame kahit para sa iba, isa lang siyang role player sa isang dynasty at mostly nanggaling pa sa bench? Any Toni Kukoc fan here? Parinig ng iyong opinion sa comment section. Palike na din ang video at baka naman pakisubscribe na din ang ating channel para updated ka sa mga susunod pang NBA kwentuhan.